Okay, once again, good morning sa lahat. In behalf po sa aming acting chief ng Regional Training Center 5 Police Lieutenant Colonel Greg A. Siliba. Sabi ko sa inyo, ako ang Training Executive Senior Police Officers or the TESPO. Then, the Chief Tactics at the same time, the Chief ng PIO. Yes. Okay? Kaya nga andito ako sa inyo to share with you the programs, the mandate, the training process of the RTC5. Ano bang nangyayari sa loob ng training center? And at the same time, andito po tayo para i-share sa inyo or to give update. Ano ba yung mga qualification standard? Ano bang kailangan para makapasok sa isang pulis? Yes, and sa actually mga tugang, si Sir Ryan po nagtaw sa konin na kung mga topics na pwede tang diskutiron digdi sa programa like the mandate and program of RTC5, the training process itself, and of course the PNP recruitment process, qualification standard for patrolman and patrol woman, diba, recruitment. So Sir Ryan, siguro inuktong tarig ding diskutirin po ang the mandate, o ano ba ang pinaka-mandate, and of course the very program of RTC5. Okay, yung mandate ng RTC5, ito yung tinatawag na mag-provide ng mandatory and leadership training sa ating mga police non-commissioned officer. Ito yung iba, ito yung sa tinatawag na RSTU. Pag RSTU, sila tinatawag na specialized training. Yes. Okay, yung RTC5, mandatory training. Hindi mapupunod ang isang kapulisan natin kung walang mandatory training. Yes. Okay, ano itong mga mandatory training na ginagawa sa RTC5? Unang-una yung PSP. Didinaanan ito ni Sir Mata yung Public Safety Basic Recruit Course na inaabot ng 6 months or total of 960 hours. Kaya yung ating mga listener ngayon, yung magiging police o mag-a-apply ng police, ito na yung training process. Ano bang ginagawa sa loob ng training center? Inaabot ito ng 6 months. Okay? Aside from the PSBRC, may tinatawag tayong PSGLC. Ano naman itong PSGLC? Like for example sa iyo, Sir Mata, pag nakapag-rank ka na ng corporal or staff sergeant, pwede ka na mag-undergo ng Public Safety Junior Leadership Course na ito ay inaabot ng 4.5 months. Okay? Then after ng GLC, ito naman susunod yan yung tinatawag na Public Safety Senior Leadership Course o tinatawag na PSSLC or ito ay inaabot ng 3.5 months. Ito yung may mga ranggong Police Master Sergeant, Police Senior Master Sergeant. Okay? Then after ng PSSLC, susunod yan yung tinatawag na PSOCC. Ito na yung may mga ranggong Police Executive Master Sergeant. Just like you po, Sir Ryan. Okay, katulad po sa akin na may rango na, ito yung dating rango na SPO4. Okay, pag nakagraduate ka dito, pag inabot mo yung timing grade na PEMS o Police Executive Master Sergeant, pwede ka na mag-apply na police lieutenant. Magiging member ka na ng Corps of Officer ng Philippine National Police. So yeah, magayon po mga tugang na madangog kasi yan po, lalo-lalo sa mga nagmamabot na makalaog din sa Philippine National Police. So yung pinaka-primero po nindo nga agihan talaga is the Public Safety Basic Recruit Course, as told po by our guest Sir Ryan, na the mandatory training is the duration for about 6 months. And yun nga, importante din po na maaraman, of course, kan iba pang mga tropa din regarding the JLC, the SSLC, and of course the OCC po, na siguro si Sir Ryan baka qualified na po maging siguro sa mga for the few years mahiling na po magiging membro na siya kan kumbaga police commission officer. So salamat ulit po. And by the way, Sir Ryan po, duro-diretso kita sa tuyang discussion. Baka may gusto po kamong batiun digdi sa programa, like your loved ones, your relatives po, please do take this opportunity na din na ibatiun tas digdi sa programa. Ang unang-una binabati ko yung RTC5 family. Okay? Nakasubaybay, naka-tune in natin yung ating RTC5. Okay? Sa aming RTD, Deputy, and yung members ng tatlong section namin. The academic section, the non-academic section, and of course, the administrative section. And of course, yung ating mga undergoing school ngayon, mayroon tayong ongoing SLC,
Then meron tayong GLC at meron tayong OTC. Halos lahat ng mandatory courses ay nandun ngayon sa RTC 5. As of now, yung nandun ngayon is GLC kasi yung ating mga mandatory courses, mayroon din tinatawag na WEP. Yes. Okay? During your training, Sir Mata, hindi nyo na-enjoy yung WEP, yung tinatawag na weekend pass. Dahil that time nagkaroon ng COVID. COVID, yes. We are your training. Okay? Kaya nga, sabi nga, ngayon, na medyo okay na yung COVID, ay babalik na yung based dun sa training guide na weekend pass. Kaya ngayon, yung aming mandatory course ay naka-weekend pass. Yes, yan. Thank you so much, sir. Yan sa imong updates. Anyway, gusto ko rin po pala na bation saro po sa love life kan sa kuya pong katropa din, si kay Sergeant Pats, kay Miss Christine Galvan Abrera po of La Purísima, Camarines Sur. Shoutout po sa iyo, ma'am. Just would like to congratulate po Miss Christine Galvan Abrera for finishing her master's degree, Master of Arts in Education, major in English from University of St. Anthony. So ma'am, congratulations po. Medyo late na sa kuyang greeting, but sabi nga ni sa kasabihan, it's better to be late than never, diba? So again ma'am, congratulations po for your new accomplishment in life, and again good luck to your future endeavors po, ma'am. So again, congratulations. And shoutout din po sa kuyang classmate na kasubago, nag-private message sa kuya ngunya na pagkaaga kay classmate pong Mark Volante from the 502nd Maneuver Company. Yan, so good morning. And sa mga nagko-comment po sa yung live streaming kay Miss G. L. Neric, sabi niya good morning ma'am, thank you so much sa pagantabay. And kay Miss Jocelyn Villanueva, sabi niya good morning sir, watching from Puchao, Sugonya. Perming nakatabay po si Ma'am Jocelyn Villanueva sa satuyang programa. So thank you very much po. And sa gabus po na nakaantabay din, thank you very much. And ngunya naman sir, regarding naman po kita sa siguro sa training process, sa tuya pong i-discuss, and of course give updates din to the general public. Okay, yung with regards sa training process, sabi ko, right after mamaya di-discuss natin paano makapasok sa RTC, yes, paano makapag-apply or maging isang pulis. Right after the recruitment process na kinakandak na tinatawag na RSSU or the Regional Recruitment Selection Unit, after the O-taking, sila ay ito-turn over sa amin sa RTC5. Like for example, dinaanan mo, kayo ay turn over sa RTC5 to undergo Public Safety Basic Recruit Course o tinatawag na PSBRC na inaabot ng 6 months, yes, or may total na 960 hours. Itong PSBRC, ito may dalawang category. May tinatawag na the academics and non-academics. Yes. Mayroon 20% for the non-academics and 80% for the academics. Okay. Sa 6 na buwan na yan, mayroon yung tinatawag na ISOPIS o tinatawag na Internal Security Operations or the police tactics na dinaanan ni Sir Mata doon sa Nierba. Yes. Okay, na inaabot ng 45 days. Andun yung tinatawag na police tactics, the mga non-academic subject, like for example, the basic weaponry, yes, basic weaponry, the proficiency firing, then the immediate action drill. Kung nanonood yung ating mga applicants sa mga movie, parang gano'n ang nangyayari. Yes. Mayroon ng mga obstacle course na ginagawa doon. By the way, for information, yung internal security operation namin ay ginagawa doon sa annex. Kaya yung mga listener natin na taga-Kamsur, doon ay nakabase yan sa Nierba, Barangay Duran, Nabwa, Camarines. Yes. So, tinatawag na RTC5. Then, aside from the non-academic subject, mayroon tinatawag tayong 80% for the academics. Yun ang tinatawag na nandun na yung general subject, the law subject, the police operational procedure. Lahat ng theoretical subject andun na sa ginagawa sa ating 80%. Okay, for information, sabi mo, right after the O-taking, turnover sa amin, then magkakaroon ng opening ceremony. Yes. Then, after the opening ceremony, magkakaroon ng reception rites para alam ng ating mga applicants. Ano ba itong reception rites? Hindi ito yung tinatawag na kainan. Bakit? Yes. Kasi yung ating mga applicants, may reception pala nangyayari. Kainan. Kaya dapat yung ating mga applicants naka-mindset na ay after the opening, after the O-taking, ay magkakaroon ng reception rite na hindi ito kainan na katulad ng kasalan.
Okay, na magkakaroon ng mga series of exercises, then yung tinatawag na PNP dancing, Yes. gagawa yan doon sa reception night. Kaya nga maganda itong andito tayo para makapag-prepare yung ating mga applicants na hindi lang kasi gusto na based sa aming experience ng mga mentors na pag nandun na sa training camp, nagugulat sila. Bigla na lang sila pagdating doon. Kaya after 2 days, 3 days, may tumatakas, may nagre-resign. Yes. Buti nga sa class nyo, wala naman nag-resign. Wala naman po, may munti ka naman po, sir. But of course, since kumbaga yaon na po sa muyang unity as batch, we have to inspire them, maybe guide them bilang po classmate mo. Kasi pag classmate mo po yan, dapat na pa yung pagbabayaan. Tama, nandun na kahit doon, sabi nga, hindi lang doon sa training set, dinidevelop yung tinatawag na key essay, knowledge, skills, and Yes. kumaraan din the teamwork dinidevelop sa loob ng so yung after ng reception right, okay, magkakaroon na ng tinatawag na 45 days military dahil police ng ating mga kapulisan pagdating sa ground. Then, after that, sabi nga, hindi lang lahat na hirap ang nangyayari sa loob ng training. After that, magkakaroon tinatawag ng recognition. Right? Yes. Okay, experience ni Sir Mata yung tinatawag na recognition. Lahat ng mga natutunan nila, sinashowcase nila doon sa recognition with the presence ng kanilang loved ones. Okay, sa tagal na hindi nagkikita yung relatives, loved ones ng ating mga police training, during the recognition ay doon nila makikita yung kanilang mga pamilya na nag-undergo ng Yes, and that's very momentous po mga tugang po na nagkaigwa ng recognition race kasi duman mo feel kung ka-worth it sa imong time sa training school. Yes. Hindi makikita mo talaga napapaluwa. Yes, that is true po mga tugang. Relatives nila andun sa recognition. Okay, right after recognition, babalik yung academic case, then magkakaroon din ng interview. Yes. Nagkakaroon ng sports fest para ma-relax naman yung ating kaisipan ng ating mga sabi, hindi nga lang puro training at din nakakapag-anway na relax ng ating mga police. Yes. Then after that, yung nasusunod na tinatawag na immersion program. Okay, bali during your training, Sir Mata, nagkakaroon tayo ng tinatawag na enhanced community immersion. Yes. Na yung ating mga police train ay bumababa sa ground para mawin natin yung heart and minds ng ating mga communities. Okay? Yung during your time, Sir Mata, yung ating mga community ay pumunta sa RTC5, nagkaroon tayo ng distribution of food packs. Yes, that is true. Food packs sa ating mga barangay official na nireceive nila, then ibinigay nila sa community. So yan, by the way mga tugang, i-greet ko lang kasi nakul po ng message sa tuyang live streaming kay Sergeant Pato po from my colleague from the Regional Mobile Force Battalion 5 Community Affairs Section. Sa gabos din po na katrabaho ko dyan sa muyang PCO kay Police Lieutenant Jerlyn Militon. Ma'am, good morning. Kay sa muyang Senior PNCO Police Corporal Alvin Palaya, kay Sergeant Nalebreja po, kay Sergeant Bidar, kay Sergeant Romero, kay Sergeant na Tenko, again Sergeant Pato po, good morning. And sa gabos po na personahis kang RMFB 5 headquarters, ma'am, sirs, sergeants, good morning po sa Indo Gabos. And gusto ko rin i-take this opportunity rin na pasalamatan po pala ang gabos kong naging mentors dyan sa Regional Training Center 5. I'd like to take this opportunity na kumbaga ang pagpasalamat yaon dahil sa paggaya lalong-lalo po kay Sir Ryan sa muna dating RTD, kay Sir Nagrehaldo po, kay Sir Buela sa muya pa rin nagsasabay sa jogging, nagpapamahay mo rin sa muya sa jogging kayo to, and kay Ma'am Aguilar, kay Ma'am Turcatur po, and I guess Ma'am Turcatur is married now, dahil ko na po aram so sa iyang surname. So good morning. And yan sa
again, sa Gabus po na naging mentors mo dyan. Nagpapasalamat po kami sa discipline and of course the attitude that you have taught us during our time in RTC5 hanggang sa makapagtapos kami na ma-turnover po kami hanggang sa nag-FTP. And of course, during our specialized training in Bisok, all of the learnings and lessons po na tinaunin do sa Muya, na-apply mo ito hanggang sa ngunya na yao na kami, digdi sa kumbaga sa pigsabing real makoy po na madaliun lang 2020 and now we are like 3 years in the service na po mga tugang, so madaliun lang talaga ang panahon and kay Sir Ryan pa po and kumbaga dahil ko pa una-una na ini ang magiging opportunity may na mag-meet kiraray ni Sir by radio program o digdi po sa Gitsit News Online. So Sergeant and Sir, thank you so much po sa pagpapaunlak kan sa muyang guesting or invitation po digdi sa Batalyon 5 Radyo Balita. Okay. And anyway, sir, so again, na-discuss ni Sir regarding sa training process kung ano ba talaga ang dapat na i-expect ng mga applicants kasi the recruitment po, the process is not easy but of course, it's enjoyable po mga tugang. So medyo siguro advantage po sa mga kumbaga agi na sa like ROTC ano po, sir, kasi ako talaga itong mga tugang just honestly nakalaog na po ko sa training school dahil ko po nauna na araw pa lang kayo ang kumbaga cultures and traditions but of course yaon sa pangluluya mo kambot but if you go back na kung paano ka nagpursige na makalaog so naglilinya ka, mamata kang amayunon po like 4 AM pa lang mamata ka na just to go to the office, to the camp para mag-apply po mga tugang. Dahil mo na po yan yan ang magiging inspiration mo, especially your family po na yaon sa luwas kung nata ka mo nag-apply bilang police po mga tugang. So dapat dahil sayangon pag yaon na kita duman sa laog, dahil pagsayangon ang opportunity na iyan kasi it will give you the satisfaction po when it comes to giving out all your efforts para sa pamilya. So Sir Ryan, digdi naman po kita sa tuya po na paghuron digdi regarding naman po kita sa ining pinagsasabi po na PNP recruitment process, the qualifications po. Ano ba ang mga qualifications standard for being a patrolman or patrolwoman po? Okay, before I proceed doon sa recruitment process, okay, hindi ko pa na yung sa training process, dagdag ko lang yung daily activities na yes. Okay, para at least naka-mindset na ng ating mga ganun palang ginagawa sa loob ng training center. Yung day-to-day activity nila, gigising sila ng around 4 o'clock. Yes. Okay, sabi mo nga kanina, mahirap na gigising ka ng madaling araw ha. Kung ikaw ay civilian, nandun ka sa family mo, gumigising ka ng alas 6. But during training, kailangan ikaw ay gumising ng alas 4 for the formation in accounting. Then after the formation accounting, magkakaroon ng tinatawag na physical conditioning and road run. Okay, dinidevelop yung stamina ng ating mga kapulisan. Then after the physical conditioning and road run, ay susunod yung tinatawag na or policing the area. Yes. Sabi kung hindi ka naglilinis doon sa iyong bahay, sa training center kailangan mo maglinis ng buong kapaligiran, especially to your barracks. Then after that, magkakaroon ng morning mess. Then after morning mess, papasok na yung tinatawag ng formation and account. Then rank inspection. Yes. Then after the rank inspection, papasok sila sa tinatawag na classroom instruction from 8 o'clock to 12 noon. Then after ng 12 noon, okay, noon mess. Then babalik naman sila ng 1 PM hanggang 5 PM for the afternoon classroom instruction. Then after that, formation ulit para sa ating policing the area. Then evening mess. Then study period. Okay? Kaya sabi nga, yung lahat ng pag-aralan during the classroom instruction, sa gabi kailangan silang mag-aral. Yes. Para sa dating ng kanilang modular examination or lahat ng examination ay maipapasa nila. Yes, especially the comprehensive examination po mga tugang. Comprehensive examination. Sabi nga, dalawa lang ang dapat mong pasahan sa training center. Ano yun nga, alam na ni Sir Mata. Unang-una, the academics. Yes. Okay? Pangalawa, dapat wala kang deficiency in conduct. Ano yung deficiency in conduct? Yung tinatawag na violation sa ating training guide. Okay, yan. Ulitin nga, pag mayroon kang academic deficiency, bagsak ka sa examination, sa academics, ikaw ay automatic RTO. Return to unit.
Then, pag mayroon kang deficiency in conduct, violation ng training guide, like for example, the honor code, violation ng 4 ng lying, stealing, tolerating, cheating, and other conduct na binayolate mo yung first, class 1, class 2, and class 3, automatic return to unit ka. Kaya nga sabi ko, dalawa lang ang kailangan mong pasahan sa training center. The academics and the conduct. Yeah, so yan ang training process sa loob ng RTC. Yeah, thank you so much, Sir. And by the way, Sir, may nag-greet sa mo sa live streaming kay, I guess, this Sergeant Nivy po, my former colleague from 505th Maneuver Company. So sabi niya, good morning, Tabi 01 Pogi. Yeah. Okay, thank you, Ma'am Mundoy. Yan, so yan. And also kay Sergeant Torres po, and kay Ma'am Athena Marie Ricato, sabi niya, good morning, sir. Good morning din, ma'am. Kay JM Vance, and again, kay Miss Christine Galvan Abrera, sabi niya, good morning. Thank you so much po sa pagbati, Sir Mats. Much appreciated. God bless to you and to your program. Thank you so much, ma'am. And again, pasensya na ako medyo late sa kuyang pagbati sa emo. But of course, dito dapat we have to keep our promise kasi kanagduman na kami sa iya for her celebration. Talagang sabi ko, I'll take the opportunity to greet you in my program. And kay Jack Loki yan, thank you so much po sa mga nagko-comment and sa nagbabati. So again, Sir Ryan, thank you so much po sa pagtaulin mga insights with regard to the especially the training, the daily activities po of RTC5, lalong-lalo sa mga undergo din the mandatory training. And at least I'm sure na ang general public po, especially to those aspiring people po na maging part kang PNP organization. So at least igwana ka mong gist or mga ideas po kung ano-an sa inyong dadatnan when it comes na mag-apply ka mo. And by the way pala, Sir Ryan, sa mga nagmamawot din, of course, please, I guess, promote po the page of RTC5. Yes, okay. Okay, mayroon ang RTC5, mayroon tinatawag na RTC5 Uragon. Pwede na lang yung i-search yung ating yung page natin, yung RTC5 Uragon Kasurog. Yes. Kikita niya na halos lahat ng graduate ng ating RTC5 ay naka-follow doon sa ating Facebook page. Okay. Yan lang dapat nilang i-search, yung RTC5 Uragon Kasurog. Yes. Okay. And other pages po mga tulad, like again the PNP Kasurog Bicol, kasi nagpo-post din po sila, especially pag igwala po ng recruitment for police officers. Okay. Then okay, diyan na tayo sa tinatawag na recruitment process. Okay, para at least ma-aware na or makapaghanda na yung ating mga applicants para makapasok sa RTC5. Okay? Okay, for information sa ating mga listeners, especially yung mga bagong graduate ng criminology, not only the criminology graduate, sabi na maglilingkod pa rin ako dahil pulis ako, pulis niyo po. Okay, unang-una, dapat ikaw ay graduate ng 4 years course. Sabi ko nga, any 4 years course like criminology, kahit ikaw ay graduate ng nursing or other courses, basta any 4 years course, ikaw ay pwedeng mag-apply ng kapulisan. Okay, pangalawa, dapat mayroon kang eligibilities or eligibility. Ano mga kailangan na eligibilities na pwede mong gamitin during the recruitment process? By the way, itong tinatawag na recruitment process ay ito ay kinakandak ng RSSU o tinatawag na RRSU, Regional Recruitment and Selection Unit. Di nyo manituring na bayani, maglilingkod pa rin ako dahil pulis ako, pulis to nyo give po. us information, okay, sinasabay ko na ito sa tinatawag na training and recruitment process. Sabi ko nga, kailangan graduate ka ng 4 years course. Pangalawa, kailangan may eligibility. Ano yung eligibility dapat mong pasahan? Unang-una, dapat may NAPOL ka. Kung may NAPOL examination, like for example, yung mga bagong exam last June 18, pag lumabas na yung result na yun, pwede ka na mag-apply sa pagiging. Aside from the NAPOL po, mayroon tinatawag tayong PRC. Okay, yung ating mga criminologists, hindi lang criminologists, yung mga let passer. Like for example, yung mga teacher natin, pwede niyang gamitin as eligibility.
Pangatlo, yung tinatawag na civil service. Pag ikaw ay civil service professional, hindi subgroup yung civil service professional, pwede kang mag-apply as police officer. Then pang-apat, pag ikaw ay tinatawag na cum laude, honor students, pwede mo siyang convert doon sa professional, pwede kang mag-apply na. Yan ang mga eligibilities na pwede mong gamitin during the recruitment process. Okay. Pangatlo, kailangan physically fit ka, o yung tinatawag na, kasi dadaan ka ng tinatawag na agility. Dinaanan niya ni Sir Mata during the agility, yung tinatawag na physical agility test. Ano yung mga dapat mong i-comply doon? Of course, kailangan mong pasahan yung tinatawag na push-up. Okay, kailangan mong pasahan yung tinatawag na sit-up. Kailangan mong pasahan yung tinatawag na 3 kilometers run. Yes. Okay, dahil sa loob ng Camp Ola. Then, buti nga ngayon, wala na tinatawag na pull-up. During your application, Sir Mata, may pull-up pa, wala na. Wala na po, sir. Wala nang pull-up during that time. Ngayon, wala na rin na pull-up. Bala, i-comply mo lang yung, for the female, kailangan mo makapag-post up ng 25. Yes. For the male, kailangan mo makapag-post up ng 35. Then for the sit-up, ganun din, 25 for the female and 35 for the male. Dapat pasahin mo yung tinatawag na agility. Then aside from the agility, kailangan may tinatawag na body mass index. Yes. Dapat yung BMI mo hindi bababa, hindi tataas na 25. Yun ang body mass index. Then magkakaroon kayo ng medical and dental examination. Yes. Then after ng medical and dental examination, magkakaroon ng tinatawag na psychological examination o tinatawag na neuro test. Okay? Then after that ng neuro test, of course, prior nga ng submission, prior ng mga processing yan, kailangan mo makapag-comply ng mga, aside from the diploma, the eligibility, then of course yung mga clearances. Yes. Ano yung mga clearances na kailangan? Kailangan mo comply yung police clearance, NBI. Yung mga clearances like the RTC clearance, yung dito na tinatawag na regional trial court. Yes. Ito na yung mga clearances. Then ngayon, ang pag-apply ngayon, hindi na on the spot pupunta ka ng Camp Ola. During your application, nagkaroon na rin kayo ng online application. Yes, sir. Okay, hindi na tinatawag na pupunta ka for. Unang-una, ang unang process na gagawin nyo is magkakaroon ng tinatawag na online process. Yes. Tinatawag na kailangan mag-search kayo ng CORES. Ano ito yung CORES na to? Ito yung tinatawag na Comprehensive Online Recruitment Encrypting System. Ito yung CORES. Pag sinerch mo sa Google, lalabas yung CORES para magkaroon ng application. As of now, Sir Mata, wala pang lumalabas na CORES. Yes. Bali yung recruitment process, nagkaroon sila ng consolidation. Kung ating mga listener ng mga applicant dyan, kung nakapag-online sila, yung from August 1 to 15, ang purpose doon, bali ibang link ang ginamit nila, bali natapos na yung for the purpose of consolidation, kung ilan ang mga applicants na kailangan makapag-comply na tinatawag na CORES. Dahil yung CORES na yon, pag lumabas na yon, na-submit nila yung mga, or na-upload nila yung mga requirements sa applicant. By the way, yung pag-upload pala ng ating mga clearances, like for example yung PSA, ay kailangan naka-PDF. Yes, and siguro share ko lang siguro sa experience ko din, sir, pa when it comes to online process. Much better siguro kung igwa ka mo talaga ng personal computer like laptop and a stable internet connection po. Kasi dakulo po kasi pag nagbubukas po an the link or the website itself for the online process po mga tugang. Of course, thousands of applicants will use the website. So make sure na convenient po. Don't use I don't advise na maggamit ng cellphone kasi dyan po nagkakaigwan ng problema. And talagang dapat maging pasensyoso po kita kasi dahil po na halimbawa na visit mo website, makakalaog ka tulo. So minsan garing pairinutan iyan, so you have to be patient po mga tugang. And of course sa mga clearances din po, make sure na updated po yan, di ba? Bago po ang sendong mga clearances para po pagyaw na kamo sa proseso, doon diretso ka mo. Kasi kung magpapabalik-balik pa kamo, papasaro-saro ka mga clearances, dahil po madali ang pagbalik-balik. Especially na sa mga wala pong mga service, di ba? Like motorcycle or kotse po sa nagko-commute. So time is really important po pag nasa process na kang recruitment or pag-apply po mga tugang. Okay.
Like for example sa iyo, Sir Mata, ilang months ka nag-practice noon during Yes. recruitment? Share ko kasi kami po sa talagang batch na naabutan din mga tugang ni pandemya. So that was nagpuon po sa process of application is January. So nag-pandemic po by March, nag-lockdown. So of course the recruitment was postponed and eventually po nag-resume by June. And doon po diretso na so samuyang naging hanggang sa mag-oath po kami by July 1 of 2020 po mga tugang. So and the pandemic talaga is really kumbaga challenging kasi po basically on training po mga tugang you have to wear face mask, even face shields. So talagang medyo challenging but pag talagang porsigido ka talagang gigibon mo gabos the effort para lang makatapos sa training. And it's really fulfilling pag yaw na sa'yo mo pag na-receive mo na sa diploma mo and yan sa magiging pride mo as you go along with the journey of being a police officer po mga tugang. And even Sir Ryan can attest to that kasi siguro pa sa enda sa kapanahonan din iba. And right now he is already a police executive master sergeant. So the experiences of being a police officer naagihanan ni Sir and talagang siya may the way he give you information po mga tugang sa pag-apply bilang police is talagang magagamit po and talagang by experience din po mga tugang, di ba? Dahil siya theories but of course by facts and by experiences. Ito nga yung talagang challenging yung sa inyo during your training kasi unang-una after the recognition hindi kayo nakapag-enjoy ng passes. Yes. Walang passes ha. For information sa ating mga talaga kaya kung yung mga applicant natin i-mindset na nila yung 6 months training they will stay in the training camp, school. Ha? Bali makakauwi lang talaga sila right after the graduation. Minsan nga right after the graduation automatic turnover sa RSTU and for the FTX, field training FTX. program. Yung field training program yung tinatawag na Patrol, Traffic and Investigation. Yes. Sila ay doon sa ground ha. Yung 5 months FTX nila or FTP, then after the 5 months sila ay babalik sa RSTU for the evaluation. Yes. Nagkakaroon ng evaluation. Kaya very challenging yung time nyo. Kayo ang time na ang recruit na hindi nakapag-enjoy sabi ko kanina. Bali yung mga 2019 talagang right after the recognition kasi kasama yung sa program eh. Yes. Right after the recognition, they will enjoy this weekend pass. Sabi ka, ang isang privilege ng ating mga police training ay walang iba, passes. Yes. Alam yun ang ating mga kapulisan, yung mga regular police natin. But for sa class nyo, hanggang ngayon talagang hindi nakapag-enjoy na passes. So yeah, kanya-kanya sigurong timing din yan na mga tugon. But of course, even though hindi kami nakapag-enjoy during our time, the weekend pass, we're still very grateful kasi yaon po sa again the mentors to guide us sa log po kan training and kumbaga sindan na din sa muyang secondary parents duman sa laog po kan training school na dahil kami papabayaan kumbaga para talagang ang pagpahay moral po yaon din. And I could still remember talaga the weekend pass. Medyo na prank kami naman kasi we are asked to wear civilian uniforms na and when it kumbaga kung ready na so yun nagbuko-pas kami literal po nabuko mga tugang di ba the buko itself di ba that's part of training so that's a part of training and that's part of being kumbaga the discipline itself being a police officer. So even though it's just to medyo to up your moral din mga tugang pag yaon na po sa training. And may nag-greet po kay Sir Ryan si Sergeant Arca, sabi niya good morning Sergeant Pats and sa matikas po na O1 Pogi First Ganaresas. Kita dyan no? And yan po kasi sigurado ini mga former students po kan sa tuyang guest they are from batch Malagablab of 2018.
So kaya dakol po ko niyan ang nakaantabay na mga tropa kasi mga former students din po. And from class ng Tindig din po, yan opportunity na yaw po si Sir Ryan Digday and kung nagpapataon in regards din. So class ng Tindig 2020-02 po mga tugang. And kay Sergeant Aguilar din na nag-comment Digday, pero may kaya sa kuyang nagsasabi pag yaw na ako sa headquarters na dahil ko nag-greet. So yan, baka magtampo sa kuya. So Sergeant Aguilar, thank you so much sa pag-antabay. And advance happy anniversary din sa batch Masintikas. And if I'm not mistaken, they will be celebrating also their 3rd year anniversary in service on August 24, if I'm not mistaken po. So batch Masintikas and sa gabos po na batches na ma-celebrate po kasi ng anniversary. Happy anniversary po sa inyong mga sergeants and ma'am. So anyway, Sir Ryan, kasi this week is like the week of Brigada Eskwela, you know, from, I guess if I'm not mistaken, that nagpuni ni on August 14 kasi for us in Regional Mobile Force Battalion 5, nag-conduct din kami ng mga Brigada Eskwela activities, and I guess from RTC din naigwa din po kamong. So please do take time the opportunity po to disseminate of course the activities of RTC 5 in connection po sa Brigada Eskwela 2023. In connection sa ating brigada, for information, galing pa lang kami dun sa Gugun High School. Yes. Gugun High School, Gigas PTT sa binabati ko yung school head nila, si Sir Emmanuel Salceda. Okay, siya ang school head during ngayon doon sa Gugun High School. Katatapos pa lang namin last Wednesday, bali kasama namin yung GLC 02 na nag-conduct ng Brigada Eskwela. By request nga doon sa amin yung mataknag, Yes. Yung ating mga school, huwag kayong mag-alangan na mag-request ng Brigada Eskwela in RTC. Kasi pagdating sa manpower, andun yung RTC, we have 201 undergoing mandatory schooling sa amin sa RTC. Although wala kaming recruit ngayon, Yes. wala kaming recruit for the 2023. Kaya nga, pero yung ating mga applicants, prepare, mag-prepare sila dahil malapit na magkaroon ng Yes. recruitment as per instruction ng sa recruitment process. Yes. Kung makikita nyo yung page ng PNP recruitment process, ang sabi na mag-prepare na sila dahil siguro kung bago man mag-election period, ipaprocess nila. Then right after the election period, ay doon magkakaroon ng OTK. Kasi nga during the election period, bawal yung recruitment. Yes. Bawal yung mag-take out yung ating mga kapulisan. Kaya sabi nga, banyan lahat pag mga ganun. Okay? O yun ang pagdating sa brigada, sabi ko nga yung ating mga school dyan na pwede mag-request, pwede sila magpadala doon sa RTC 5. I-address lang po sa aming acting chief, Acting Chief Police Lieutenant Colonel Greg A. Suliba. Yes. Siya po ay classmate ng Force Commander nyo, ni Sir Arauro. Okay, Sir Arauro, binabati po kita, yung classmate nyo rin po nandiyan sa amin sa RTC 5. Yung batch ay Lakan 2002, PNP Yes. 2002. Para sa inyo, yung 2002 halos nakaposisyon dito sa Yes. Police Regional Office 5. Not only in the Police Regional Office 5, yung mga National Support Unit. Yes. Sila yung mga head or mga chief ng National Support Unit. Like for example, the RSTU, kasama namin kahapon si Police Lieutenant Colonel Dante, the chief ng RSTU 5. Binabati ko si Sir Dante dahil siya ang guest namin during the closing ceremony ng Sports Fest. For information, Sir Mata, katatapos pa lang ng Sports Fest ng mandatory courses kahapon. Mayroong 4 days. Kayo ba, Sir Mata, nagkaroon din kayo ng Sports Fest? Yes, of course. Kahit pandemic time, Yes. makikita natin yung Sports Fest during your time na naka-face mask, naglalaro. Yes. Iwan ko yung, wala lang basketball during that time. Yes. Kasi bawal talaga yung mga games na gano'n. Na physical May mga physical contact. Walang gano'n na. Ngayon, ay balik na. Yes. So, medyo naka-move on na kita mga tugang sa, not totally move on, but siguro nagkaigwa din ng kaluwagan na when it comes to the protocols. But of course, we have still to follow the minimum health standard protocols when it comes to COVID-19 po, kasi that is for the protection of everyone. And congratulations po, Sir Ryan, sa JLC na nag-training po kunyan sa RTC 5. Congratulations to their concluded Sports Fest, to all the winners of course, and congratulations din po sa brigada, sabi mo Sir Ryan, sa Matanag, so sa Gugon yan. Sa Matanag by next week, okay? Yung Yes.
Mataanag kasi may request sila eh. Yes. By next week, nasa Mataanag kami. Yes, actually Sir Ryan, nag-conduct din kami, nag-conduct na kaming brigada din sa Matabat. Of course, baka maiba din ng request sa Indo. So, galing kami dyan the other day lang. We also conducted Brigada Eskwela mga tugang sa Puro Elementary School sa Humapon part elementary school, and again from Mataanag din po mga tugang nag-request sila. So nakaiba may dumaan sa Philippine Coast Guard and other agencies po. Diyan naman po sa Parte Campuro Elementary School na kasabay may in collaboration po naging katabang may an Tau Gamma Phi Puro chapter, the Fraternal Order of Philippine Eagles. So thank you so much po to the NGOs, NGOs din po, and of course the other stakeholders po na nagpa-participate sa Brigada Eskwela po na pinagkakandakan RMFB 5, and of course to all the units of PNP. Congratulations, kasi kung talaga dyan mo may hiling kung gurano ka-importante ang pagtatarabagan, especially pag madali na po ang ralaugan kan mga estudyante. So the Brigada Eskwela 2023 mga tugang, the theme is like bayanihan para sa matatag na paaralan. Tara na, magbrigada na tayo. So August 14, I guess this will be the last day. So anyway, dahil po nagtatapos dyan ng brigada, this is I guess the celebration or the scheduled, but sabi nga ni Sir Ryan, mga tugang, next week po madumansinda sa parte po kang Barangay Mataanag para magkandak po kan Brigada Eskwela. Okay. By the way pala, Sir Mata, by next week ando naman kami sa Ligaw for the Enhanced Community Immersion Program ng tinatawag na Public Safety Officers Candidate Course. Yung ating mga may ranggong PEMS na katulad ng police. Andun sila doon sa by next week to conduct. Ano bang ginagawa doon sa Enhanced Community Immersion Program? They will conduct lecture sa ating mga barangay tanod for the arresting technique. They will conduct first aid. They will conduct lecture sa ating mga women, senior citizen. At the same time, nagkakaroon sila ng distribution. Yes, so Sir Ryan, thank you so much po sa at least sa mga sa parte po kan Ligaw kung saan po makakandak ni Community Immersion Program and OCC students po. So congratulations in advance, because I'm very sure na magiging successful po ang activities. Of course kasi for the benefit and for the welfare din kan sa tuya pong mga residentes dyan sa Ligaw. So especially by the way kay Pems Guanzon po, naman niya na I guess he's part of the OCC class in RTC 5. Yes, and yun ang guest po nyo, di ba? Yes. So kay Pems Guanzon po, sir, thank you so much. And of course, binabati ko po ang kabus na class po, yung again, the classes na nag-undergo po ni kansain ng mga mandatory training sa RTC 5 school. So Sir Ryan, we only have like few minutes before the end of program. Makaskasun sana. So again, salamat po po sa pagpapaunlak ng invitation the guesting for the Battalion 5 Radyo Balita. Baka may iba pa po kamo mga updates regarding po for regarding process, recruitment, and again the from RTC 5. So please do po. Okay, aside from the Ligaw area, okay, yung next week mayroon naman kami isang Enhanced Community Immersion na gagawin for the GLC. Saan ito? Medyo malayo ito. Doon sa Camarines Sur. Wow. Okay, doon sa Buhi. Mayroon doon 3 barangays na ikakandak yung PSGLC naman, yung Public Safety Junior Leadership doon sa Municipality of Buhi. Okay, bali meron doon 3 to 4 days. The same, kung ano yung ginagawa ng OCC, gagawin din ng ating mga GLC doon sa Camarines. Kaya kung sabihin hindi lang sa Albay area, but entire Bicol, kasabi nga ang RTC 5 hindi provincial level, yes, regional training center. So and again, just to clarify mga tuwing not regional trial court but regional training center 5. Yan. So and I hope we do hope na sa mga aspiring applicants po na for being a police officer,
natawan ka muna. And I'm very sure na nakapagtao po si Sir Ryan na king mga knowledge on recruitment and of course the mindset po na sa pag-apply kasi during training po mga tugang iyan ang dapat na ma-develop din. And sa primero pa na siguro the discipline itself yaw na po para duman kumaga go with the flow ng kamo kung yaw na sa training i-enjoy lang and pag namimiss ang pamilya magkwento sa kabady dapat may kabady para dahil ka mo malungkot kasi kung i-isolate nin doon sa dirin doon sa training baka malulumural talaga kamo so dapat may kabady kamo na pirming kaiba para ma-share ang kung may problema man or anything under the sun na dapat maikwento mo and you have to really express it kasi kung minsan pag dahil na kinakaya talaga nagbe-burst at sa sarong tao diba? Sabi nga nung time yun ni General Guiraldo sa training just enjoy yes enjoy then yung body system part na ng training yes kaya hindi pwede yung paisa-isa yung ating kaya doon ang dine-develop yung discipline. Okay. So again kay Sir Suliba po, thank you so much sir in behalf of RMFB5. I would like to extend our gratitude po again for guesting. I guess this will be not the last guesting po on RTC5 for kasi our program po is every Saturday mga tugang and hopefully siguro pag-igwaan na talaga ng recruitment na yaw na po ang babal. Yes, para to give updates po para sa tuyang aspiring especially kasi ngunya na 2023 nakulon po ang nagmamaut na nagpaparahapon talaga sa kuya pinsan nagkakauli ako lalo na the criminology graduates of 2023 nakulan po ang naghahapot sa kuya so again this platform po is for everyone for dissemination widest dissemination po of updates on recruitment may nagpahabol na comment kay Miss Jocelyn Valladolid sabi niya good morning ma'am thank you so much po sa pag-antabay. And again, please just visit the page po of RTC5 for more updates po. Kasi and the PNP Kasuruga Bicol Facebook account po mga tugang. And even in RMFB5 mga tugang kasi sinishare din po yan kang mga units kang PNP pag nagkakaigwa po ng recruitment process po mga tugang. Yan. And gusto ko rin po ni congratulate ang 505 Maneuver Company kasi nag-conduct din sila ni Brigada Eskwela po sa parte kan Libon Albay. Yan sabi digdi sa article bayanihan para sa matatag na paaralan dinaluhan ng 505 MC RMFB5 sa bayan ng Libon Albay. So nakiisa sa ikalimang pagkakataon ang mga personalis po ng 505 MC RMFB5 sa pangangasiwa ni Police Captain Ruben D. Culyan, officer in charge sa isinagawang Brigada Eskwela 2023 sa dalawang paaralan ng nabanggit na bayan on August 17, ayan 2023 kasama ang mga tauhan ng Libon Municipal Police Station, mga guro, estudyante at ang mga residente ay matagumpay po mga kapatid na naisagawa ang pag-aayos at paglilinis ng dalawang paaralan na tampok nga dito ay ang pagbubuo ng gulayan sa paaralan, pagpinta ng kanilang classrooms and pagsasaayos ng mga upuan para sa mga estudyante. So yan, congratulations po sa 505 Maneuver Companies and to all the line companies po na nagkandak ng Brigada Eskwela. And nagpapasalamat din kami sa mga invitations po, 'di ba, from Department of Education kasi aram po yan kang kapulisan kung gura ano po kaimportante ang edukasyon, 'di ba? Sa susi para kamo magtagumpay. So Sir Ryan, again, we only have 3 minutes before we end the program. Baka may pahabol po kamong pagbati ngunyan. So please do so po. Okay, ako'y nagpapasalamat sa programa ng Batalyon 5 Radyo Balita dito sa Gitsit Online. Yes. Nakita ko yung picture ni Sir June Alegre, siya pa rin pala ang station manager General Manager. And I guess if I'm not mistaken po si Sir Joe Portugal po ang station manager. Ng
ng Sagitsit. For information, si June na kilala ko nito. Dahil when I was in the RD, akong security aid ng former regional director ng Police Regional Office 5 ay nakakasama ko ito si Sir Alegre. Thank you very much, Sir Alegre, na nandito ako sa iyong area sa station ng Sagitsit Online. And of course, again, Sir June Alegre, thank you so much po for this, for this opportunity po giving us here in RMFP 5 po. Makapag-programa, makapag-disseminate po kansa yung mga activities, advocacies from different areas and of course different units kasi especially to Sir Ryan po from Regional Training Center 5. And again, to all the mentors po of RTC 5, in behalf of RMFP 5, in behalf of my class sa Santindig, nagpapasalamat po kami sa indong mga katuruan din sa Muya na talagang minsan po nag-reelingan na kami minsan sa training, diba? So and sa mga activities. So anyway, minsan din na nagtaraba na, di ba? Medyo nagtarabaan na kami. But of course that's part po of being a police officer. Pagyaw na sa Rilma ko po mga tuga na kung minsan po naghihirilingan na lang sa activities and trainings. But of course then dapat makalingaw. Makalingaw kung saan kita naghali, especially from PSBRC sa mga mentors kasi kung wala sinda dahil kami digdi sa kung ano ang yaong kami ngayon na sa kasalukuyan or sa presenting panahon po mga tugangs. And good luck sa gabus po na nag-undergo nin mandatory trainings and good luck din po Sir Ryan pa sa indo pong endeavor sa mga activities pa kan Regional Training Center 5. And again dahil po niya ang last na guesting ni Sir Ryan kasi babalik ako dito. Paglalang-lalo na po ang pag-ongoing na, pagyaw na po ang recruitment. Malapit nang pumasok yung ating mga applicants o mga nagpo-process doon sa yes, so just kaya pirmi po kamong mag-follow sa mga pages po kan PNP, di ba? Magbalik kamo sa mga group chats and pages po para maging updated po. Lalong-lalo na again to the aspiring applicants dito po sa PNP organization. So anyway, mga tuga, nagpapasalamat po gari ako Sir Ryan sa pagpa-unlock. Salamat dun po sa Regional Training Director po kan RTC 5, to all the mentors po and to all po the students na nag-undergo ng schooling. Thank you so much po sa indong suporta digdi sa Batalyon 5 Radyo Balita. So yan na mga tugang, inabot na kita kan sa tuyang programa digdi sa Batalyon 5 Radyo Balita. Sa sunod po ganaray mga tugang, kita mag-iribanan digdi sa Batalyon 5 Radyo Balita program. Digdi lang po yan mga tugang sa Sagitsit News Online. Ako po ang sa inyong lingkod, Patrolman Alexander S. Mata. Together po with PEMS Ryan Pillaneresas, the Chief Tactics, Chief PIO of RTC 5. So para sa serbisyong nagkakaisa and of course to serve and protect. Happy weekend po sa gabos. Diyos mabalos po mga tugang. Sa inyong nahinanyog ang programang Batalyon 5 Radyo Balita hanggang sa masunod na Sabado sa dating oras. Kaibanan si Patrolman Alex S. Mata. Sagitsit News Online. Dahil pulis ako, pulis niyo po.